Dumating ang gabi. Gutom na sina Francis, Leo at Casper. Matapos ilibing ang baol ng ginto sa ilalim ng kanilang bagong bahay. Sir, parang naririnig ko yung kumakalam na sikmura ko. Parang may dragon eh. Hindi dragon yun. Gutom ka lang talaga. Tara na, may litsunan dun sa kanto. Masaya silang naglalakad nang biglang may malamig na hangin na dumaan. Pati si Casper kinilabutan. Sir, may kakaiba. Parang may nakatingin sa atin eh. Huwag kang paranoid. Gabi lang kasi kaya akala mo may nakatingin sa'yo mula sa dilim. Pero hindi siya magaling magsinungaling. Ramdam niya rin yun. Habang papalapit sila sa litsunan, may isang babaeng napakaganda ang lumabas mula sa dilim. Mahaba ang buhok, maputi, nakadress na kulay pula, at sobrang sexy. Grabe ang kinis ng balat, grabe rin ang kembot. Tumigil si Francis. Casper, teka lang. Parang may anghel na dumating dito eh. Sir, kalma ka lang. Umiiral na naman yang pagiging manyakis mo eh. Bahagyang tumawa ang babae. Lumapit kay Francis at hinawakan ang bisig nito. Hi, naaalala mo pa ba ako? Kinindatan niya si Francis. Agad na tumulo ang laway ni Casper. Wow! Pwede bang ako muna? Ay hindi. Sir, ingat ka dyan ha. Pero si Francis hindi na nakinig. Tila nalasing sa kagandahan ng babae. Lumapit ang babae at huminga sa leeg ni Francis. Francis, niloko mo ko noon. Iniwan mo ko matapos mong makuha ang gusto mo. Natigilan si Francis. Sandali, sino ka ba? Ngumisi ang babae. Umawang ang kanyang ngiti ng napakalaki. Sobra yon. Lumabas ang mahahabang pangil nito. Ako si Lyra, ang babaeng sinaktan mo noon. At ngayon, maghihiganti na ako. Nagbago ang anyo ni Lyra. Pumula ang mga mata. Lumabas ang mahabang dila. Tumigas ang mga kuko. At sa harap mismo ni Francis at Casper, nahati ang katawan niya. Literal. Naghiwalay ang itaas at ibabang bahagi. Lumipad ang itaas na katawan. May malalaking pakpak na parang paniki. Ang ibaba naman ay naiwan. Nakatayo pa rin sa daan. Sir, naputol siya. Putol. Tama na. Nakikita ko naman eh. Lumipad si Lyra paikot sa kanila. Matagal ko nang hinihintay ito, Francis. Ang amoy ng pagkatakot mo. Ano bang gusto mo? Simple lang. Ang kamatayan ninyo. Hala, ba't mo ako idadamay? Si Sir lang naman ang bumembang sa'yo eh. Hinampas ni Lyra si Francis gamit ang matalas na pakpak. Napalipad si Francis at bumangga sa dingding. Sir! Sumugod si Casper para tulungan si Francis, pero lumanding si Lyra sa harap niya. Hi Casper. Miss, may asawa na po ako. Wala pala. Pero hindi pa rin eh. Sinubukan siyang sakmalin ni Lyra. Ay putik. Umakyat siya sa mesa ng litsunan. Natumba ang litsyon. Uy, bayaran niyo yan. Mamaya na po. May aswang eh. Dahan-dahang tumayo si Francis. Hawak ang agimat na kumikislap. Lyra, pagod na ako sa mga engkanto. Tiyanak, tapos ikaw naman. Pwede ba magkape muna tayo? Hindi ako nakikipag-usap sa mga manloloko. Sumugod si Lyra. Paibaba mula sa ere. Para siyang missile. Umatras si Francis at sinipa siya sa tagiliran. Umikot si Lyra sa hangin, ngunit mabilis ding bumawi. Hinablot ni Casper ang isang kawayan na may laman pang crispy na balat ng lechon. Sir,
Kahit balat lang, pang-depensa ko lang. Anong gagawin mo dyan? Papakain mo sa kanya? Wala nang iba eh. Biglang bumalik si Lyra sa ere at sumugod kay Casper. Sinubukan ni Lyra na tusukin si Casper gamit ang mga kuko. Ay! Pinunit ni Lyra ang mesa ng lechonan. Umatras si Casper habang hawak ang crispy balat. Kumagat si Lyra sa crispy balat. Hoy, akin yan. Huwag mo namang ubusin. Tiran mo ko. Dahil sa inis, lumipad si Lyra at tinarget muli si Francis. Casper, ngayon na. Ha? Anong gagawin ko? Yung asin ng lechon. Kumuha si Casper ng buong platito ng asin mula sa mesa ng lechon. Sir, ready na ang asin. Itapan mo sa pakpak niya kapag sumugod. Lumipad si Lyra pababa. Galit na galit. Sumisigaw. Mamamatay kayo. Kung ganun, malas mo lang. Maanghang ang balat. Ay itong asin. Tinamaan ang asin ng pakpak ni Lyra at nagsimula itong umusok. Masakit. Masakit. Habang umiikot siya sa ere, lumapit si Francis at sinipa ito ng malakas sa tiyan. Tumilapon si Lyra pabalik sa itaas ng lechonan. Nakaluhod si Lyra. Humihingal. Hindi makalipad. Tama na. Pwede ka namang magbagong buhay, Lyra eh. Hindi. Huli na. Lumipad siya pataas para sana tumakas. Pero hinila siya ni Casper sa paa. Hoy, bawal lumipad. Wala kang flight clearance. Nahulog si Lyra pabalik sa lupa. Dumaan si Francis at gumawa ng huling suntok na may karga ng agimat. Patawarin ka nawa ng langit. Nawala sa anyo ang katawan ni Lyra. Naging abo sa hangin. Kasabay noon, bumagsak din ang ibaba niyang katawan na naiwang walang buhay. Sir, panalo na naman tayo. Pero wala na tayong lechon. Hoy, 50,000 lahat lang nasira nyo dito. Bayaran nyo. Ay, sir. Baka may natira pang gold dyan. Bahala na. Bayaran na lang natin. At sabay silang tumawa. Pagod at gutom, pero buhay. Pero ang hindi nila alam, may mas malalang nilalang ang nagising dahil sa pagkamatay ni Lyra.